Hello Carwelas, mabuhay! This is Gay Salartega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan, subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa hindi pa po dyan nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa amin ni RJ Ignacio ng bonggang-bongga ngayon na. Mm. Hello at ngayon ang ating guest of honor. Charot. Ang legendary, ang maganda lang, RJ Ignacio. Hello Kamusta? everyone! Eto excited na ako para bukas kasi 'di ba, ang tagal nating inantay, February, March, April, and then ito na April. Miss Universe Philippines 2025 na parang kailan lang din yung last year 'no, Hazel? Parang ano, Yes. ha? Tapos na yun? Meron na namang Mm. kokoronahan, parang kailan lang, ayun. So, ngayon pag-uusapan namin guys, ang possible na posibleng makakapasok sila sa top 20 pero tingnan natin malay mo kung di naman papasok kay RJ pala. Ire-rate niyo yung mga girls na 'to kung pang top 5 nga ba or pang top 10 or pang semi-finalist or alanganin or 50-50 nga ba sa kanya yung mga sino-sino ba yung mga girls na ito para hulihin natin talaga yung totoong top 5 na RJ. Manglilista pala tayo. Ng bonggang-bongga. Pero siyempre, thank you so much RJ at pinagbigyan mo ako sa aking na ito, request. So mag-uumpisa na tayo sa performances ng mga girls since press presentation hanggang kagabi sa kanilang national costume competition about Nueva Ecija. Papasok ba siya or hindi? Semi, pero alanganin talaga kung magpu-push pa siya sa top 10 gano'n. Ayun, Mm. medyo alanganin talaga yung laban ni Chanel. Chanel, Olive Thomas. Mm. Nakita na natin ng mga bubbly personality si Chanel, no? At ang ano siya, masaya siya kausap pero ang daming malakas. Ang daming malakas ng bonggang-bongga. That's why na si Chanel ay medyo semi-semi lang din talaga ang kanyang eksena. Na nakikitaan mo ba ng chance makapasok si Miss Davao City? Puwede makapasok si Davao, parang ito yung mga nagla-last minute, eh. Pero nung ano, sa listahan ko kung top 20 hindi siya nakapasok. Pero let's see, parang alanganing papasok or baka hindi rin. Kasi siyempre 'di ba, Mm. ang beauty ni Miss Davao ano, very high fashion talaga, more on ano, parang Model. parang more on model talaga siya, hindi siya pang beauty queens. Pero ayun nga, parang siya yung sinasabi ko nga sa aking vlog na parang siya yung nakikita natin sa Paris, ah, ano yun, Fashion Paris Week, Fashion Week, mga gano'n. gano'n, mga, ano, supermodel talaga siya, very expensive. Yes, yes. Sa performance kasi rin ni Davao magaganda yung lahat ng mga materyales niya kaya medyo sabi ko, "Papasok ba 'to or hindi?" Kasi sa swimsuit, okey naman yung performance niya pero yung gown niya parang nakita ko na before. Hmm. That's why siguro na si Davao ay I think lang naman medyo 50-50 na makapasok doon sa semi-finalist. How about Maiko Ebardi ng Benguet? Pasok si Maiko, ayan. Pasok siya sa semi, pero let's see kung magpu-push pa siya sa top 10 kasi masyadong masikip talaga yung top 10, 'di ba? Pero sa pinakita niya ano, underrated kaso hindi siya yung ano, eh, hindi siya yung consistent na kagaya nila Tara nung ano, last year, Yes, Baguio. Though ano naman, mm. maganda naman si Maiko, high caliber na candidates and maganda talaga yung character. So let's see, kasi kung pagbabasehin natin yung prelims niya, enough lang para makapasok ng top 20. However, kung ganun pa rin yung styling at performance, mahirap talaga mag-penetrate sa 10. Pero sana ibalik yung ano, Yes. styling niya nung ano, first presentation, iba talaga siya, Mm. gano'n. Yes, at saka madali ngayong hulaan kung sino ang top 20 'no, pero ang hirap sa top 10. Ang Top sikip, 10, sobrang mm. sikip. Sobrang dali lang talaga yung top 20. Madaling maglista, eh, chu, 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 tapos biglang masikip ang top 10, ganyan. Yes. Next, pag-uusapan natin si Isabella Jarina Sando. Pasok talaga siya.
Pasok si Jarina Sandos sa aking top 20, ayan. Especially sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines, nag-perform naman talaga, relatable. Though for the materials naman, hindi lang gano'n ka-consistent and hindi gano'n karami, 'di ba? Kasi ngayon parang ang hirap din patawin talaga ng mga veterans, ayan. So kung magte-10 medyo parang 50-50. parang Maiko, 50-50. Oo, pero maraming may na iba akong mga vlogger na napanood na pumasok sa kanila si Isabela, ha. Pero let's see talaga, hindi din natin alam kung ano ang eksena sa final. How about Mm. sa'yo si Juliana Persado, Iligan City? Alam mo nung una very confident ako kay Juliana na, "Ay pasok talaga 'to sa top 10 ko," 'di ba yung mga pero after the preliminary competition, maganda yung performance sa swimsuit, maganda rin sana sa evening gown. However, the evening gown parang too much for her. Parang 'di ba nakikita Yes. natin siya kahit 5'5" pa siya pero mukha siyang matangkad. Pero during that night, nakita talaga natin yung tunay na height niya kasi masyadong maganda yung gown. Parang to the point na parang ang bigat-bigat dalhin, parang mas napapansin mo na yung gown kaysa sa kanya. Tas 'di ba yung beauty niya maganda yun, eh, kaso paglabas niya parang gown agad yung nakita ko. Pero for the swimsuit, performance, pasok na pasok naman. Siguro kung ano, sabagay swimsuit naman ang pagbabasihan to enter the top 10, puwedeng pumasok. Pero may top 10 ako parang ang solid kasi ng top 10 ko, eh. Parang hirap magtanggal, gano'n. Oo nga, naano talaga ako kay kay Iligan, parang wala akong nakita sa kanya doon sa evening gown performance niya. Parang nawala siya sa bigla siyang Nawala, yung gown na lang yung lumutang. At lutang na lutang yung gown, to be honest, pero siya yung mm. nawala. Nawala, parang Kumbaga nilamon. oo, nilamon siya ng kanyang gown. How about Oriental Mindoro? Oriental Mindoro si Rachel. For Rachel naman, ayun pasok din siya sa aking top 20 kasi nakita naman natin yung performance niya sa evening gown and swimsuit, tamang-tama lang talaga. Though yung evening gown, yung may ano tawag dun sa ganong ano, belo, yung ganyan. Nakita na Parang natin siya sa veil, nakita velo. na natin siya sa Hmm. Miss Grand International, 'di ba? So kung first time natin nakita yon, may wow factor plus ano talaga, parang very unique. However, nakita na natin yun sa international stage tapos last year lang. Pero still enough naman talaga makapasok ng top 20 pero hindi ko rin alam talaga 50-50 kung pa ng 10. Medyo mahirap talaga. At talaga, masikip din talaga, eh. Pero Mm. parang pinipuwesto niya na yung sarili niya na aabot talaga siya doon. Next is Ifugao, Valerie West. Si Valerie West siguro yung surprise na ano, na candidate this year na hindi wala muna siya sa top 10 pero kaya mag-penetrate ng hanggang 10 talaga 'no. So as of na nasa semi ko siya pero puwede siya umabot ng 10 talaga kasi yung performance niya sa swimsuit and evening gown solid, pati yung closer interview. And then sa mga activities solid talaga. Pero siyempre judges preference talaga kung gusto nila ng someone na talagang ano, nasa shorter side pero palaban, I think si ano yun, Valerie West. Ayun, siguro puwedeng pumasok ng 10. Hmm, Mm. naiisip ko rin 'yan, napapasok si Valerie West sa top 10 tapos, mukhang, maganda kasi, face value Maganda, talaga eh, si Valerie ta's West. bagong Lalo mukha. na walang budol yung mukha lalo na nung Aqua Boracay medyo medyo kumabog talaga siya doon sa swimsuit competition. Si Malay Aklan ang isa sa mga prettiest girl dito sa kompetisyon. What do you think about Ay si Malay? Ayan, nakapag-perform pero andun din siya sa shorter side, 'di ba? Tapos siya din yung surprise din nung preliminary competition. Dun din naman ako na-surprise kasi nakita natin siya sa personal na maganda talaga. Isa sa may pinakamagandang mukha, however yun nga lang, maliit si Malay Aklan, 'di ba? Pero yung performance niya that night, talagang naggo-glow talaga siya. Tapos ang pag-asa niya siguro para mapataob yung
mga malahalimaw na candidates. Of course, nandiyan yung mga veterans and newbie na talagang kino-consider as a front runner, ay maging favorite talaga siya ng mga judges. Pero sa ngayon, safe lang siya sa ano, semi, ayan. Pero Ah, again mas ha, safe na. back to zero 'yan, sa Yes, coronation back to night. zero yung eksena. So, kung kumbaga napuwesto na rin niya yung sarili niya sa semi kasi Mm. performer din siya. To be fair naman kay Malay Aklan kahit maliit siya, yung face value, face card talaga si ate, kaya mo ngang ilaban nga isa sa top 5 na pinakamagagandang mukha diyan ngayon sa ano, sa Miss Universe Philippines candidates. Next! Oh my gosh, iniisip ko, si Niloan Laguna. Sa Niloan Laguna, malakas yung probability na umabot talaga ng 5, si Iliana Aduana. Pero sa listahan ko nasa top 10, sure top 10. Pero ayun nga, tingnan natin kasi talaga ang sikip din talaga ng top 5 kasi puwedeng maging ano siya, labanan ng mga veterans, yung mga nakaabot na sa international stage or puwedeng Mm. hatiin or baka mamaya welcome sa mga newbies, 'di ba? Kung gusto natin mga fresh faces. For Eliana ano, top 10, top 5 ayan, kayang-kaya, kayang-kaya. Kaya niyang maka-penetrate ng gano'ng ano, Mm, gano'n kalayo makalayo, mga and then sumunod natin ay si Sultan Kudarat. Same with Eliana, top 10 and top 5, especially kapag siyempre pagka-evening gown, for sure abot naman yan ng top 10 si ano, si Chelsea Fernandez, 'di Kasi ba? oo. Tsaka yung mga galawan niya sa evening gown parang ang hirap i-ano yun, i-turn down talaga yun kasi talagang 'pag nag-perform talaga yan Mm. performance talaga. So, puwedeng top 5 si Sultan Kudarat, mm. How about Baguio City? Oh, 'di ba hindi inom muna tubig 'pag Ay, for Baguio, top 10 puwede din mag-5, eh, ganyan basta okey naman siguro yung sagot kong gano'n, Jason 'no, Yes, 10 or oo, oo. 5. Si Baguio kasi sure siya sa'kin na aabot ng 10 kasi napakaganda Mm. talaga niya ni Baguio. Tapos 'di ba kakapanood lang natin nung ano, nung national costume nila 'di ba? Ang ganda niya dun para talaga siyang diyosa talaga 'di ba, si Baguio. And Mm. then yung ano, malakas din talaga ang fanbase. At siyempre alam naman natin sa Miss Universe Philippines, may mga veterans diyan pero kapag nakakita sila ng newbie na parang, okey magaling 'to kahit newbie parang mas ipa-prioritize nilang manalo ang newbie. Kumbaga yung wala pang nakahawak na I mean, nakalaban na sa ibang pageant ganyan, siyempre mas Mm. okey din yung ano Mas talagang mas pabor sa kanila yon oo, 'di na ba? mas ano sila na, "Uy, sa amin lang 'to, wala ng ibang Again, hahawak oo, dito." kunyari kung undecided sila ha, kunyari ano, isang veteran tapos siya parang undecided, kunyari during the deliberation, parang undecided sa dalawa, veteran or ano yung kunyari natira. Kasi minsan kasi 'pag may veteran, because of sa performance saka ano, parang okey ikaw na, pero 'pag undecided lang, baka dun papasok ka, okey newbie. At nangyayari naman talaga yan 'di ba, sa Miss Universe Philippines. Oo, kung sabagay. Mm. Nakikitaan mo ba siya na makokoronahan siya? Kahit ibang Nakikitaan ko crown? din. Oo, nakikitaan din kasi high caliber naman talaga si Baguio, ayan. At saka Kung siyempre, sabagay. kung bagsakan lang ng mga materials, I think Baguio yung number 1 sa may pinakamagaganda talaga, Yes, pinagkakagastusan, 'di ba? tama. Oh, nag-e-effort Mm, talaga yung team. Kudos mm. kudos sa Team Baguio ha, wala pa silang pinapahiyang kandidata. Kumbaga wala pa silang All out so-so lang. support, oo, Oo, all talagang out support sa gamit, gastos everything. talaga, At saka yung makinarya nila amazing. Wala pa silang malakas. nalalaglag sa top 10 'no, lahat pumasok sa top Mm, 10. 'Di ba gano'n sila top kalakas. 5, Top 5 si ano lang yung top 10 si Genesis Latugat. Genesis, Mm. Pero talagang consistent sila sa mataas. How about Laguna, Eloisa Haud? top 5. Ay, Oh, para sa'kin kahit sabihin natin hindi naman nakakuha ng award si ano, si Eloisa, pero 'pag sinabi nating ano sa performance naman nagde-debate ang mga pageant fans na, mas maganda yung performance ni ganito, ni ganyan, pero maganda ang performance ni Eloisa at saka kung usapan na yung high caliber na candidate,
Eloisa talaga, 'di ba? Parang sa height niya, yung proportions, walang walang ano, eh, walang makakatumbas sa ibang candidate sa ano, eh, when it comes sa kanyang proportions, lalo sa swimsuit, ang galing niya sa swimsuit. Dun lang tayo nagkaano sa evening gown, though maganda pa din pero hindi niya na-meet yung expectation natin because sa styling na nangyari sa kanya, 'di ba? Pero ano, top 5 material talaga si Eloisa, ayan. At possible na makakuha ng corona dito sa ano, Oo. sa Miss Universe Philippines. How about Tarlac? Siya sa Lacuna. Si Tarlac isa din 'to sa last minute na candidate, 'di ba? Nakikita na natin siya before pa, pero inaantay natin mag-perform. Pero ito nakapag-deliver talaga ng magandang performance, swimsuit, evening gown, national costume, closer interview. So why not? Puwede siyang ano, bumasag talaga ng listahan, 'di ba? May mga pageant Mm. pages na nasa top 5 si ano, si Tarlac, 'di ba? Ayun. Pero siyempre, dito papasok yung ano, kapag gitgitan na, kamusta naman yung personality na 'to, okey ba siya para mag-reign as Miss Universe Philippines, yung mga ganyang eksena. Pero I think ano, kayang mag-penetrate ng ano, malayo din ni ano, Tarlac. Siyempre parang ano, judge's decision talaga kung pagandahan, maganda talaga siya. Kaya Oo, niyang kumbaga ungusan din yung lulutang mga siya. veterans. Kung halimbawa kung patayuan lang sila doon, mapipili siya talaga. Isa siya sa mga pipili. Halimbawa, wag munang mag-perform, patayuin lang sila. Mapipili talaga siya dahil may Mapipili height, talaga siya. matangkad, maganda. Talagang very ano, ano ba tawag dun? Malakas yung dating niya when it comes sa kanyang ano, face card. Face Next, card. puntahan natin si Bohol. Bohol, actually si Bohol ay ano, top 20 or top 5, gano'n. Gano'n yung ano ko sa kanya, 'di ba parang 'Pag hindi top pumasok 10, 'di kasi sa ba? 10, mukhang aabot talaga siya ng 5 eh. Oo, ganyan Oo, ang ano gano'n din yung nasa isip ko. ganyan ang ano, eh, may mga ganyang candidates na ano, eh, na top 20, top 5. So, kasi may mga candidates na once na makapasok ng top 10, lagot na, idadiretso na niya 'yan, si Bohol. Mm. Isa sabi nga ano, ito yung sa para sa'kin ang kinakatakutan ko talaga 'to, si Bohol na ang kulang na lang talaga mag-perform, eh. Perform Yes, na lang talaga, yun na eh. lang talaga. Pero Kasi nag-perform naman siya nung Trinoma, ang ganda ng pasarela nun. Bakit nag-iba uli nung nung nag-perform pa rin pero as a front runner hindi hindi niya naabot yung ano, pero still expectation natin na oo, oo, pero dapat still ano, naibigay eh, niya? pero hindi rin pangit, eh. Hindi naman pangit Hindi, yung hindi performance pangit niya, yung eh. performance. For the closer interview, one of the best talaga si Bohol, si Tyra Yes, Goldman, and sa caliber naman, isa talaga 'to sa pang top 5 material. So, kailangan niya lang talagang ano, gumalaw maigi, gano'n. Yung tama, manggulat, tama. kasi 'pag 'yan nanggulat, lagot na. Kaya niyang manalo Miss Universe Philippines. Ayun lang naman, eh. So, sa'kin Bohol, top 20 or top 5, tawanin natin yung top 10 kasi once na nag-top 10 'yan dadiretso na 'yan hanggang dulo. Wala na makakapigil Correct. diyan. Gano'n talaga yung nararamdaman ko din kay Bohol. How about Cebu? Gabby Carballo. Cebu, top 10 or top 5 si Gabby Carballo. Eto, solid Mm. talaga yung ipinakita ni Gabby Carballo talaga sa ano, sa Sa preliminary preliminary, competition. yes. Buong Lahat araw ng na yun, 'di ba? Oo, Lahat, lahat hanggang kagabi, 'di hanggang ba? kagabi. Maintindihan natin na ano siya, kung bakit siya undefeated queen, 'di ba? Yeah, Ayan. mm. So, kung gusto ba nila ng ano, someone na talagang balik tayo sa oriental, 'di ba? At Pasok ano, ko. at ang Miss Universe Philippines, they don't care. Basta kung sino nag-shine that night, 'di ba? Ikaw ang Yes, tama. mananalo. Pero 'di ba, Mm, kasi ano 'to, eh, kasi alam naman natin yung mga nakalipas na ano, usually parang, ito kahit hindi nag-perform pero alam naman natin magpe-perform 'to sa Miss Universe stage. But ngayon kasi, bahala ka sa buhay mo, walang control diyan organization. Kung sino talaga yung nag-shine, ayun yung mananalo. So yun yung paano ni ano, mm, ni Gabby. So pagka nakaabot din yan ng 5, nakakatakot na yun kasi Q&A. Parang hirap mm, i-turn down din 'pag sumagot siya ng napakaganda, ayun. oo, tama. How about Pasay City? Yan, Pasay ano siya, eh, secure talaga yung top 10 sa akin ni Pasay City, 'di ba? Kita naman natin yung kanyang stage presence. Ang pinagtataluhan na lang dito ng mga ano, pageant fans
kailangan mo talagang makita si Pasay sa personal to appreciate. Parang Bea, 'di ba? 'Di ba si Yes, Bea, 'di ba? Si Bea oo, naman parang Beatrice Luigi Gomez. top 10 Kailangan lang, mo pero makita sa personal. sa personal, 'di ba? So, gano'n yung ano kay ano, tsaka nagpe-perform, 'di ba, parang nag-aano siya, eh, talagang nag-e-evolve talaga siya from first Nag-e-effort person din, nag-e-effort per si Miss Pasay. Hindi oo, hindi lang talagang nandun din yung dedication niya para matuto. Kasi alam naman natin kung ano yung problema niya, mhm, yung kanyang, pasarela. Pero pasarela, nandun yung dedication niya para matuto talaga. Alam naman niya sa sarili niya kung ano ang, problema niya. To be fair sa mm. kanya, "Ayos ba ang pasarela ko kanina?" Sabi niya. Alam mo na girl, Kaya gano'n, niya nakakaloka kaya niyang siya. mag-ano, penetrate ng 5, pero as of now top Hmm, 10. ng bongga si Nakakatakot, Pasay. sabog talaga, eh, 'no? Sabog talaga. Ano kaya kung maloloka tayo tapos newbie pala yung Newbie karamihan lahat sa 'no, top 10, nag-dominant oo. 'no? Si Cebu, si Bohol, si Pasay, Cebu, ano, Bohol, Pasay, Diyos ko Lord, si Baguio. si Siguro Baguio. maloka yung buong MOA Arena bukas ng bonggang-bongga. At hindi ano yun, hindi tawag dun, At hindi yun hindi joke at hindi yun ano hindi hindi imposible. imposible na mangyari kasi nga na sa ano ka lang sa taste ko lang mas face card kasi sila doon sa mga Veterans. sa totoong taste Mm, ng beauty queen ko, mas face card silang 5, pati kasama na si Tarlac, kumpara doon sa mga veterana. Promise guys, mas mm, face card talaga sila at matatangkad, walang budol ang height, mm. yun. Makikinis, Makinis, maputi, walang budol. ayun. Tapos, eto tayo kay Taguig. Oh, ano ang masasabi mo dito? Ang dami naman kasi Ano, nila. alam mo si Taguig kasi ano yun, eh, nung una sabi ko, "Ay, ano si Taguig secure talaga yung top 5," pero parang Oo. nag-aano, Pero ngayon nawawala. alanganin ka. Nag-aalanganin na kasi 'di ba nung 2022 maganda yung performance, ngayon maganda pa rin yung performance pero siyempre tignan din natin yung mga kalaban, 'di ba? Kasi Yes, yes. hindi naman porket maganda yung performance mo, maganda ka, enough na yun siyempre tignan mo din yung kalaban mo, or maganda ka pero mas maganda yung kalaban mo, magaling ka pero mas magaling yung kalaban mo, ganyan. Lalo yung approach niya medyo Miss Grand International yung ganun, eh. May flip ng hair, mga gano'n. Oo, tapos hindi niya na-notice na ano, natatakpan niya na yung ano niya, yung core niya during Yes, swimsuit, 'di yung ba? yes. Medyo Mm, underwhelming yung performance niya sa swimsuit preliminary. Yun talaga mm, yung napansin sa kanya kay Taguig. Pero para sa'yo, mm. tuma-top 10 naman. Oo, top 10. How about Muntinlupa? Top 5. Hmm. Kasi Secure? secure para sa'kin secure kasi si Winwin ano, eh, tsaka common denominator si Winwin ng mga ano, eh, pageant pages, mga vloggers. Ewan ko lang sa'yo, si Winwin kasi ano, eh, kita mo yung ano parang akin 'to, hindi mo puwedeng agawin 'tong puwesto ko, 'di ba? Pati nga kagabi Parang sa ano national costume kita mong ano laban na laban talaga siya, eh, 'no? Tsaka yung yes, effort talaga very professional. Kung may gusto kang magiging katrabaho si Winwin talaga yun, 'di ba? Tapos gusto tama. mo ng nasa inclusive group, win-win. Kumbaga kung si Winwin ang manalo, win-win pa rin talaga kasi malakas na fan base, very professional, oh, 'di ba? Wala tayong reklamo Tsaka diyan. performance, magaling. Mm, magaling. Kumbaga, yung ine-expect natin kay Winwin ay binibigay niya at hindi siya nagtitipid ng Oo, bonggang-bongga. tsaka kita mo talagang ano lumalaban talaga, eh, ay parang pinupuwersa niya talaga para manalo. Mas gusto ko actually mas gusto ko yung mga ganyang ano, approach Beauty queen, minsan. kasi nakikita mo Oo, yung dedication niya para manalo. mm. Kumbaga matalo man, at least kumpiyansa siya Nabigay na lahat, 'di ibibigay niya ba? ang lahat, 'di Hmm. ba? Kaya bongga naman diyan si Winwin. Atisa Manalo, At least ang manalo so far siya yung number 1 ko talaga, ayan. So, number 1 si Atisa Manalo sa akin, sa prediction ko. Pero siyempre let's see kung ano yung mangyayari kasi 'di ba last year ganyan din number 1 na si Atisa pero ayun nga nangyari hindi tayo sinuwerte last year. So, Atisa Manalo, I think ano, time niya na talagang ipadala sa Miss Universe stage. Ayan, tapos hopefully 'no? kung ano, tas Thailand, alam mo yun nag-a-align talaga yung ano,
stars ng universe. So, tingnan lang natin bukas. Pero sa akin secure talaga ni Atisa yung spot Number niya one talaga, position. number Mm. one. Sa palagay mo na mga nabanggit natin na top 5 mo, sila Quezon Province, Pasay, Muntinlupa, Cebu, Bohol, Taguig, ang dami eh. Siniloan, Laguna. Ay, sino sa'yo yung parang ma-Alexi Brooks or ma-VVV this year? BBB, Naku! Sultan Kudarat, si, Iliana, I think silang dalawa. Yun Pero talaga? let's see, pero siyempre ayoko naman din na ano, gusto ko naman sila makaabot ng 5. Itanong mo kasi Siyempre, papahamak mo ako diyan. Hindi, siyempre ano lahat lang tayo naman, gusto nating oo. makaabot naman talaga sila ng dulo, ng bonggang-bongga. Pero Mm. siyempre, nandun kasi na 5 lang yung puwede Tsaka may at yung nangyayari talaga, oo, at nangyayari saka naman yung talaga. performance ni BBB at saka ni Alexi Brooks, hindi naman kulang, pero may nag-perform lang talaga ng Hmm, bonggang-bongga last year. So that's why, pero hindi ibig sabihin na ina-underestimate natin yung capability nila na maging top 5, potential top 5 sila. Ayun lang po. Paano ko ba mm. i-explain? Basta yun, Paano ko destiny. Oo, yes, destiny. kailangan destiny talaga umalign sa kanila para umabot sila hanggang sa dulo, 'di ba? Top 6 yata ngayon kasi +1 Oh, ang 6+1. so more chances of winning tapos 'pag umabot ka ng top 6 galingan mo na sa Q&A para hindi mahanapan ng butas ang Butas. pagkapanalo, o 'di ba? So yun na lang yung ating ano. Ano nang masasabi mo RJ sa Miss Universe Philippines? May ine-expect ka bang, mag-ano ba sila, mag-a-upgrade sila this coronation night bukas or ikaw, anong masasabi mo sa organization ngayon? Mhm. Ayun, ako naman kasi sobrang, satisfy ako sa last year na edition ng Miss Universe Philippines. Mas okay of course upgrade pero kahit okay lang sa'kin ma-maintain talaga nila yung production. And Mm, ine-expect ko para na naman 'tong roller coaster guys. yes, yes. Feeling ko roller Eto coaster na naman 'yan. eto Sure na yung 'yan. feeling na mas excited pa tayo sa mga candidates. Feeling ko yung last year nga, eh, "Kamusta ka?" Sabi si Anita Gomez, "Okey lang ako be." Ba't ako'y kinakabahan? Nakakaloka, ayun. So, um, nag-e-expect ka ba na magkokorona ang Miss Universe Philippines ng tamang girl na ipadala natin sa Thailand this time? Ano ka ba, Giselle, lagi naman tama yung ano, pinapadala natin sa Miss Universe. Talagang siyempre ano yun natin, we have to accept na sometimes talaga hindi talaga nag-a-align sa atin at hindi naman puwedeng lagi tayong panalo. Parang Kung ang sabagay. hope ko talaga ano, kahit may mga favorites tayo ganyan, kung sino pa rin talaga yung tunay na nag-shine, ayun talaga, Mm. ganyan. Whether Kaya pantay lang siya or hindi, kung siya talaga yung nag-shine at sana siya yung manalo, gano'n. At sana ano, iwas na yung bashing sa mananalo. Support na Sige lang isa na lang bash natin. niyo. Ako na lang yung Baklang i-bash niyo ng tatay. bonggang-bongga. Walang hiya ka. Baklang Paano thank you so much, sponsored by Mama Sam. nabasa, may Kakaloka. So, mas malaki pala siya sa'kin. Oh, 'di ba? At least puwede Loka. ano pa live 'di ba, oo. Oh, yes. Thank you so much, Mama Sam. Ayan, Jay, thank you so much at binigyan Thank you mo ako ng so ano, much. ng Oo naman, time tagal ng utang ko para sa iyan. para sa ating ano, nakakaloka. Maraming salamat talaga, KJ, at, ibinahagi mo ang iyong choice at or possible na top 5 mo at hopefully ay magkatotoo nga ng bonggang-bongga yung Hmm, mga nasa prediction natin. Pero guys, hula lang yung amin ha, pakiramdam mm. lang namin 'to, kutob lang namin 'to. Hindi ibig sabihin na ganito yung sinabi namin, yun yung Oo, eto mangyayari na yun, bukas. mm. Kalokohan yun. Kami po ay tao lamang at hindi po kami ang star. Charot lang. Charot Star. lang. So ayun, so wag kayong magdamdam kung hindi umabot ng 5 or umabot Mm. ng 10 yung mga ano ninyo, ito ay aming kutob at sana obserbahan lang namin dahil nakikita namin yung mga girls kung paano sila mag-perform live
at kung paano sila makasalamuha din sa amin. Ayun, maraming salamat, the RJ Ignacio, the prettiest of among the prettiest. Meron ba eksena? So, thank you so much sa inyo at sa laging pagsuporta ninyo sa aming mga YouTube vlogger, mga pageant vlogger. Salamat talaga ng bonggang-bongga. Thank you, RJ, and paalam! Bye! Bye!